Ayan, tingnan niyo mga kaidol. Dito siya. At may mga bakas na dugo dito mga kaidol. Ayan po. May mga dugo na bakas. So nakikita ko kasi sa video niya na may tama siya sa kanang braso. Grabe yung dugo mga kaidol. So yan mga kaidol, no? So yan, nakarating na po kami dito ni Jacob. Ito po yung karugtong ng video nung naglakad kami ni Jacob na may sumusunod sa amin na motor na pinapatay yung ilaw tsaka pailaw na naman. So ayan, nagmamadali kami ni Jacob mga kaidol kasi naglalakad lang po kami. Kaya nang sinabi ko, ang mahal talaga ng gasolina dito. So ayan, kailangan namin ito ni Jacob para sa so ayan mga kaidol, no? Tinignan ko yung maraming na dito sa bahay. So wala dito si Efraim. So hindi ko, pasensya na po talaga mga kaidol, hindi ko naabutan si Efraim mga kaidol, no? So ayan, nagtaka ako mga kaidol kung bakit hindi ako niya hinintay. So balak ko sanang magtanong mga kaidol sa nanay at tatay ko, sa mama at papa ko, kung dumaan ba si Efraim. So kaso lang po mga kaidol ay tulog na. So hindi ko na lang po sila sila mga kaidol, no? So ayan, kailangan ko na talagang magmasi dito sa paligid kasi baka nasundan si Efraim. So wala lang tao yung bahay ni mama mga kaidol. Nandun ang bahay siguro mula dito mga 100 meters yung distansya ng bahay ni nanay. So ayan, so titignan ko mga kaidol, papakita ko sa inyo yung parang inanuhan ni Efraim. So nakikita ko kasi mga kaidol sa video niya, may siya dito mga kaidol, nagano siya sa duyan, nagpapahinga siya sa duyan. So ayan, tingnan niyo mga kaidol, dito siya. At may mga bakas na dugo dito mga kaidol. Ayan po, may mga dugo na bakas. So nakikita ko kasi sa video niya na may tama siya sa kanang braso. Grabe yung dugo mga kaidol. So napakadelikado mga kaidol, no? Kasi baka maubusan na dugo si Efraim. So sana makauwi siya mga kaidol, no? So sa video niya mga kaidol, kung nasundan po ninyo, dito rin siya humihiga. Yan, may mga dugo pa rin mga kaidol. Ayan na ito yung ng dugo na medyo na mga ilang minuto na po, hindi na po masyadong mapula. So yan, dito siya nakikita ko siya kasi sa video. So ayan, walang dito. Ayan, na na yung mga lagayan ko ng tubig mga kaidol, no? Wala nang laman. So kailangan ko na talagang magbantay, no? Baka nasundan si Efraim ba? So saan kaya siya punta? So parang dito siya humiga kanina mga kaidol, no? Dito parang dito siya mga kaidol. Sabi yung dugo mga kaidol, hindi po yun mga kaidol, no? Ayan mo. Hindi ko na abutan yung kapatid ko mga kaidol, no? So ano na kaya yung nangyari sa kanya? Ayan, palaging yung aso dito mga kaidol. Gabi-gabi na po dito mga kaidol yung aso, no? So napakahirap ng sitwasyon namin mga kaidol. So bukas papasok yung mga bata sa
pag aaral. So kunting ilang araw na lang po mga kaidol, makapagpahinga na po tayo sa kanilang mga ang inaalala ko ngayon. So baka magtanong yung mga magulang namin at yun ang nasa isip ko kung paano ko sila lulusutan. So pupuntahan ko na rin yung bahay nila ngayon mga kaidol. Titignan ko rin, i-secure ko rin yung bahay nila. Titignan ko rin yung paligid. Parang kinakabahan ako mga kaidol. So sa kanina mga kaidol, yung palaging may nakasunod sa amin na motor. Kaya grabe talaga yung ng panahon ngayon mga kaidol. Hindi na so nangalaglag yung inutang ko pa na kalamansi para may maulam kami. So yan, maraming salamat na lang po kasi nakauwi kami ni Jacob na safety. So ayan, yung sabi ko sa inyo mga kaidol, yung video na pinutol ko po yung video kasi para makapagtago po kami, para hindi yung makikita yung ilaw kasi parang sinusundan po talaga kami mga kaidol, no? Kailangan ko lang makita. So sana ligtas rin si Efraim mga kaidol. Sana tumawag siya sa akin kasi tinatawagan ko siya o tinachat. Yung number niya po na binigay niya po sa akin out of coverage area po. So baka kasi po nagtitipid siya ng battery. At sana makauwi siya. So ang pinagtaka ko mga kaidol, dito siya nakikita ko kasi yung video niya. Dito siya pumunta diretso sa bahay ko. Humihingi siya ng tulong sa akin. So yan siguro pagdating niya dito walang tao dito at nagpapahinga siya. So ayan, hindi ko alam kung dumiretso ba siya ila nanay at saka sa kay tatay. At bukas pag uwi ko galing trabaho, tatanungin ko si nanay at tatay kung nakapunta ba si Efraim kasi medyo posible naman po mga kaidol na hindi niya dadaanan si nanay at tatay kasi medyo lang, mga 100 meters lang po yung makikita po yung ilaw. Mga 100 distansya lang po yung namin. So posible naman po. So sana nakauwi si Efraim mga kaidol. So parang kung ipagdugtong-dugtong nyo yung mga pangyayari mga kaidol simula kay Go 69, parang balak nilang ubusin kami, bihagin kami lahat. So ang nakapagpasalamat lang po doon kasi si Go 69 may isang nagangalang Suy-Suy na tumulong sa kanya para makaligtas po siya. So ayan, may upload po si 69. So nag-aabang po siya ng sasakyan at sana makauwi rin si Go 69. So ayan, kami lang po ni Jacob dito mga kaidol. So yung dalawang kapatid niya, yung si Dudong at saka si andun na nanay natutulog, kaya kami lang po muna dito. Hindi ko na rin po sila gigisingin kasi tulog na yung mga bata. Ang sa akin lang ngayon mga kaidol, magbabantay ako dito sa paligid. Kailangan ko talagang magbasi dito. So medyo dumistansya talaga yung mga bahay dito mga kaidol. May mga bahay pero medyo malayo. Ayan.
wala rin akong ano mga kaidol, wala rin akong ilaw na pang flashlight para pangbili ba, para kung sakasakali ay kung may maanuhin tayo na medyo nakakaano sa paligid ay pwede nating mailawan ng kaso. Hindi na po ako nakapagbili ng flashlight mga kaidol sa sobrang mamahalin talaga ng mga bilhin ngayon. Kaya ayun, tiis-tiis lang po muna mga kaidol. So kung sasabihin niyo na rin po na bakit hindi ako makabili, may trabaho naman po ako, so halos kulang pa rin po sa sa gastusin kasi tatlo yun po yung estudyante ko po, dalawa. So kailangan talagang ayan, pinagtitiisan lang namin yung yung tinatawag na kamansi, pangulam nila bukas. Maaga rin akong gigising bukas mga kaidol para mailuto ko yung kamansi na yan, para kung walang niyog ay adobo na lang po natin. So malaki rin pong pasasalamat ko sa aking mga anak mga kaidol kasi hindi sila namimili ng iulam. Yan, kakain sila na, at saka yung siya ay kahit gulay lang po yung gulay lang po yung ulam niya. Ayan, yun po ang kung ano yung ulam niya sa almusal, yun po yung maiulam niya pagka tanghali. So hindi po siya nahihiya mga kaidol. So yun po ang malalaking pasasalamat po sa mga anak kasi sobrang matiisin po sila. So sana makatapos din po yung anak ko mga kaidol sa pag-aaral, at sana rin po ihado ako dito mga kaidol pag mayroong kalaban na lulusob dito kasi wala tayong ilaw. So may mga bantay naman po ako na aso. Yan, may mga aso mga kaidol, may aso po ako dito mga kaidol. Tsaka so kung maaga tayo makauwi bukas mga kaidol, baka makapagawa tayo ng video para tanongin natin si nanay kung dumaan ba si Primo o wala. Kasi imposible lang po mga kaidol na hindi ako hinintay dito. So yung naabutan ko lang dito mga kaidol, yung mga bagas lang po ng dugo. May mga po kasi nakikita ko po sa video niya, may tama po siya sa kanang braso po yung tama niya, tinalian niya na rin po. So marami din tayong hindi lang mga yung pagbabantay natin ito mga kaidol, kasi ito pa po yung mga alagang kambing mga kaidol, baka nakawin. So delikado na rin po mga kaidol kung nakawin to, kasi makabayad po tayo sa may-ari nito. At saka yung mga tao ngayon mga kaidol, dahil sa sobrang mahal ng bilihin ay yung iba kakapit na talaga sa patalim para mabuhay lang kanilang pamilya. Ayan po. Kung pagbanig na di ako Kub. Yan, tulog na siguro si Chico mga kaidol. So nauna na po siya sa akin. So ayan mga kaidol, para makapag po tayo, at hindi naman po pwede na tuloy-tuloy itong na video mga kaidol. So ayan, shout out na lang po sa inyong lahat mga kaidol, sana hindi kayo magsasawang sumusuporta po sa akin mga kaidol, kahit yung pag no skip ads mga kaidol ay malaking tulong na po yun talaga sa amin. Kahit isang no skip ads lang po mga kaidol, saka kung bukal sa kalooban nyo po yung pag-share ng aming video, malaking tulong na rin po yun sa amin. So
maraming salamat po sa lahat ng nakasubaybay kay Birds Life TV, no? Lalong-lalo na sa aking mga sulit supporter, mga subscriber na mula noon hanggang ngayon ay andyan pa rin po. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyo, ma'am, mga idol, sir, sa inyong walang sawang suporta. So ulitin ko mga ka-idol, no? Sa mga OFW natin dyan na nagtatrabaho, andun pa rin sa critical na area yung iba nating mga kababayan. So ingat kayo palagi, ma'am, sa iyong pagtrabaho dyan, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. So Luzon, Visayas, Mindanao, isang malaking pasasalamat ko po sa inyo. God bless po sa inyong lahat mga ka-idol, no? At sana abangan niyo po yung susunod natin na upload mga ka-idol para malaman natin, tanungin natin si nanay at tatay kung andun ba si Ephraim, dumaan ba sa kanila. So yan po ang abangan po natin mga ka-idol, no? Sana patuloy kayong magsubaybay sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo lahat.